What are the reminders to all of us of the readings for today? What are the learnings that we can get? What are the learnings that we can draw from the readings of today? Tatlong punto ang nais ko pong pagnilayan sa umaga pong ito. Tatlong mahahalagang paalala ng mga pagbasa. Una, ang katotohanan, mga kapatid ko, na sabi ng unang pagbasa, magpakatapang kayo. Sa pagharap sa lahat, magpakatapang kayo. Sa pakikibaka sa lahat, magpakatapang kayo. Sa pagharap sa mga pagsubok, Jeremias, magpakatapang ka. The first point, brothers and sisters, is be courageous with God. Sabi nga natin, be courageous with God. Very good. Totoo po yun. Mga kapatid, napakagandang paalala po nito sa atin. Sa lahat ng mga pinagdaraanan mo, kahit ano pa yan, maging matapang ka kasama ang Diyos. Huwag po ninyong kakalimutan yung kasama ang Diyos. Huwag po ninyong kakalimutan yung with God. Why? Because if you are courageous without God, that courage is empty. Hungkag na katapangan. Katapangang nakasandal sa mga bagay na naglalaho. Matapang ka lang dahil may baril ka. Matapang ka lang dahil may pera ka. Matapang ka lang dahil mayaman ka. Mali. Dapat ang katapangan nakasandal kay Jesus. You must be courageous with God. Why? Because we have seen many evidences that money cannot do everything. May pera ka nga, hindi ka naman makapagpagamot. May mga doktor nga, hindi naman makita ang iyong sakit. May connection ka nga, pero wala ka namang magawa. But friends, let me remind you, if you lean yourself, kung ikaw ay nakasandal sa Panginoon, lahat ng yan, sakit, pagsubok, problema, mga krus ng buhay, kayang-kaya mong harapin yan. Magpakatapang ka kasama ang Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Iyon po kasi yung totoong katapangan. Ang totoong katapangan, sabi ni San Pablo, ang ipinagmamalaki, ang ipinagmamayabang ay si Kristo. Yun po yung totoong katapangan. Kasi alam mo na ang sinasandalan mo ay pinakamalakas. Anong sabi ng ating unang pagbasa? Jeremias, natatakot ka, kasama mo ko. Ano ka ba? Ito po, yung unang pagbasang narinig po natin, ito yung simula ng pagtawag kay Jeremias na isang propeta. Alam nyo naman ang gawain ng isang propeta, magpahayag ng tama. Alam nyo naman ang gawain ng isang propeta, magpahayag kung ano ang mabuti, kahit na may nasasaktan, kahit na may natatapakan. The task of a prophet is to be the mouthpiece of God, tagapagsalita ng Panginoon. In season or out of season, you are being tasked to proclaim the word of God. Amen? Alam na alam ninyo yan, mga Miss Universe. Ano ba kayo? Miss Universe ba kayo? Ano ba ang tawag sa inyo? Mga kapatid ko, alam na alam ninyo yan. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi lang yan tuwing kumbinyente. Ay, may mapapala ako rito, gagandahan ko ang sermon ko. Hindi ganun yun. You are being called to be prophets. You are not
you must not be after prophet. Prophets and prophet, you are called to become prophets, not after prophet. You remember that. And so, my dear friends, the first point, the first reminder is be courageous with God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ikalawa, hindi lang po be courageous with God. What is the second reminder? The second reminder is very, very clear. Accept and do not reject. Sabihin natin, accept and do not reject. Very good. Yan ang sinasabi ng ating mabuting balita. Si Jesus, hindi ganong nakagawa ng mga himala. Bakit? Nireject agad siya. Hinusgahan agad siya. Hindi sila naniwala . Ano bang prerequisite ng himala? Maniwala. Ano bang prerequisite o ano ba ang dapat gawin para ikaw ay pagpakitaan ng milagro ng Panginoon? Manampalataya. But the characters in the gospel did not show faith. Hindi po sila naniwala. Anong ginawa nila kay Jesus? Nireject nila si Jesus. Kakilala naman kita . Ikaw naman yung anak ng karpinterong si Jose. Hindi ba? Mga kapatid, ito po yung ikalawang paalala. In life, you accept and do not reject. Yung asawa nating nagkamali, asawa nating nadapa, asawa nating nanakit, nanloko sa atin. Kapag ka po iyan, ginudge mo na agad, hindi mo na yan makukuhang mahalin. Totoo yun. Kapag ka sa unang pagkakamali ng tatay mo, hinusgahan mo na agad siya. Walang kwenta itong tatay na ito. Pinabayaan kami. Kahit na anong sustento ang ibigay sa inyo, hindi mo na yan makukuhang mahalin. Hinusgahan mo na . Walang kwenta itong nanay na ito. Iniwanan yung mga anak. Pag hinusgahan mo na agad, kahit anong paliwanag, sarado na ang isip mo. Bakit? Nahusgahan mo na . Walang kwenta itong pari na ito, nadapa, nagkasala. Ay kahit magbago itong pari na ito, hindi mo na yan papaniwalaan. Bakit? Nahusgahan mo na . Amen? Naglilingkod pa na lektor, chismosa naman. Naglilingkod pang lay minister, lasenggo naman. Pagka po nahusgahan na ninyo, hindi na ninyo magagawang mahalin. Sabi ni Saint Teresa, you cannot love those people whom you already judged. Pagka nahusgahan mo na, hindi na sila lalago. Parang naikahon mo na sila. Nailagay mo na sila sa kahon. Tingnan po ninyo yung mga halaman. Yung mga mangga, pagka nilagay ninyo sa korting puso, hindi na yun magmumukhang mangga, magkokorting puso na sila. Yung mga papaya, kapag inilagay mo sa korting, pagka ikinulong mo sa maliit na lalagyan, hindi na yun lalaki. Nakakulong Ganun ang buhay. Kapag ikinulong mo na sa kahon ang isang tao, hindi na siya lalago sa paningin mo. Bakit? Nahusgahan mo na Amen? Amen? Tandaan ninyo yun. And so, what is the reminder? The reminder is, accept and do not reject. Accept and do not judge. Tanggapin mo. Huwag mong husgahan. Sapagkat una't higit sa lahat, hindi ka naman hinusgahan ng Panginoon. Amen? Ikalawang punto, accept and do not reject. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ikatlo, ano po ulit yung una? Be courageous with. Very good. Ikalawa, accept and do not reject. At ikatlo, real love makes us good. Sabihin natin, real love makes us good. Very good. Totoo yun.
Mga kapatid, ano ang sabi ni San Pablo? Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri, nagmamataas. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, mapangunawa. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam eh. Sayang, ganda-ganda sana. Yun sabi ni San Pablo di ba? What's the point? The point is, real love makes us good. Ang totoong lantay na pag-ibig, pinapabuti tayo. Huwag ninyo akong daan-daanin sa, bakit ka nagyosi? Father, nakikisama po Uto. Hindi totoo yun. Kung talagang mahal mo yan, hindi yan mapapahamak sa iyo. Amen. Bakit natuto kang uminom? Father, mahal ko po pinainom ako. Hoy, hindi totoo yan. Kung talagang mahal ka niyan, hindi ka niyan ipapahamak. Amen. Hindi yan bad influence sa'yo. Hindi yan maglalagay sa alanganin sa'yo. Amen. Bakit? Nagmamahal ka Ano ba ang pagmamahal ng mga nanay? Di ba yung pagmamahal ng mga nanay, kahit na ano mangyari, basta mahal ka ng nanay mo, it will make you good. Amen. Ganun ang totoong pag-ibig. Ang totoong pag-ibig, kahit nasasaktan ka, papatawarin mo. Mahal mo Ang totoong pag-ibig, kahit na mahirap sa'yo, tatanggapin mo. Mahal mo Ang totoong pag-ibig, uunawain mo ang mga nagkasala sa'yo. Mahal mo Amen? Ano ang totoong pag-ibig? What's the example of real love? Di si Jesus. Sinaktan-saktan mo na. Sumisigaw pa, Ama, patawarin mo sila. Kung ako po yun, Ama, pakidlatin mo at tamaan itong mga taong ito. Diba? That's real love par excellence. Real love makes us good. Tanungin po ninyo ang inyong sarili. Nagmamahal kayo, hindi ba? Napapabuti ba kayo dyan? Pinapabuti ba ninyo yan? Kasi kung ang sagot ninyo, yes, Father, thanks be to God. Itataguyod talaga tayo niyan. Pero kung ang sagot ninyo'y, Father, pasensya na po. I-assess ninyo ang pagmamahal ninyo. Is this real or fake love? You can answer it for yourself. Amen? Real love makes us. Palakpakan natin ang ating Panginoon. 3 punto. Ano ang mga paalala sa atin ng mga pagbasa? Be courageous with God. Accept and do not reject. Real love makes us good. Sabi po ng isang kanta, My love will see you through when you reach for your star. When you cross the deepest sea, when you climb the highest hill, my love will always be with you in everything you do. In every step you'll make, in every road you'll take, don't be afraid to follow your dreams. For maaga pa po will see you true. Mga kapatid, ito yung totoong pag-ibig. Ito yung pag-ibig ng Panginoon, hindi nagpapabaya. Hindi nang iiwan, palaging nakasubaybay. Ito ang pag-ibig sa atin ni Kristo. Na nakikita dapat natin sa buhay ng bawat tao. Ito ang salita na dapat nating ginagawa. Ito ang salita ng Diyos na dapat umaakay sa atin tungo sa kaharian
ng Diyos.